Bawang Ilonggo. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan na Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat, ano? So, siyempre sa ating mga OFW dyan, magandang araw po. So, ito po mga kababayan, meron akong i-share sa inyo na ito'y ginawa ho na isa sa mga PBBM vlogger mga kababayan, no? Yung sumusuporta na vlogger po kay PBBM kasi nagkaroon po ng may naparoon tayong video sa isa sa mga DDS vlogger na may pagbabanta mga kababayan at sa kanyang mga sinasabi ay naipasa na daw yung mga mukha at yung mga pangalan doon sa mga hitman o mga intel nila daw, mga intel mga kababayan, no? Yung kanilang mga siguro yung mga binabayaran, no? Kasi 'di ba, meron tayong kababayan na pinatay doon sa Davao, kapwa nating content creator na PBBM talaga supporters yun mga kababayan. Talagang sumusuporta sa ating Pangulong BBM. Talagang doon niya rin po binabanatan yung mga buwabanat po kay PBBM. So, sa amin kasing mga vlogger, ang ginagawa ko ng mga didilis na paninira, ayun lang din naman ho ang inaano namin kasi sisiraan nila si PBBM. Ilalabas namin yung totoo kung ano ba talaga yung totoo. Kasi sila, mahilig ko sila mag-chop-chop, mahilig silang gumawa ng fake news, lalo na sa ating Pangulong BBM. So, ngayon, ito ho, si Mima Alicia po mga kababayan, ay nagpa-blatter. No? Nagpa-blatter sa pulis mga kababayan, hindi naman nabanggit doon sa sinabi ho na isa sa mga DDS vlogger, ang mga pangalan ng mga PBBM vlogger. Pero, siyempre, alam naman natin si Mima Alicia, talagang mataas at talagang kilalang vlogger yan na vlogger ni PBBM, no? Si Mima Alicia. Siyempre, niisip lang din ni Mima Alicia ang kaligtasan niya mga kababayan. No? In case may mangyari sa kanya, kung naka-blatter sa pulis, may imbestigahan ka agad yung DDS vlogger na nagbanta sa mga PBBM vlogger mga kababayan. Kasi biruin nyo, nangyari dun sa isa nating kababayan dun na PBBM content creator na nasa Davao pinatay. Diba? Nakakatakot mga kababayan. Pero siyempre, kung takot po ang iisipin natin, wala hong mangyayari sa bayan natin mga kababayan. Puro fake news po ang ilalabas ng mga didiles. Kung takot po ang iisipin natin. Ang ginawa ni Mima ay hindi lang sa pangsarili niya, kundi para sa mga PBBM vlogger mga kababayan. No? Hindi lang para sa sarili niya yon. So, ang ginawa niya, pinablatter niya. So, may video din siya pinakita doon sa mga kapulisan. So, nag-ano din si Mima, mukhang magsasampa din ng kaso kay Dado, mga kababayan, no? Yan si Dado ay ang isang DDS vlogger na namin natin, mga kababayan. Good job kay Mima, kasi ginawa niya yan para siyempre for safe sa ating mga PBBM vlogger. Kaya, bilib ako sa tapang ni Mima, babae yan mga kababayan. Pero ang tapang niya mga kababayan, talagang ipinablatter niya, no, si Dado. Na mamaya ipaparinig ko kayo sa inyo yung mga sinabi ni Dado sa mga vlogger mga kababayan. Noon pa kasi yan mga kababayan, si Mima Alicia, talagang PBBM vlogger na yan mga kababayan. Nga lang ngayon kasi, nagkaroon na ng iwalayan. So, nagkaroon yung anuhan yung PBBM at na DDS vlogger. So, si Mima, yung mga sinasabi niya mga kababayan, totoo naman kasi yung mga yung mga BBM kasi vloggers, talagang may inilalabas na ebidensya. Yung mga nasa kabila puro fake news pong ginagawa nila. Ginagawa nila ng fake news si PBBM, kung ano-ano nung binabatong paninira. So, wala silang inilalabas na ebidensya. Tulad na lang yung sinasabi nilang bangag, adik, corruption, magnanakaw daw si BBM, yan. So, wala naman silang inilalabas na ebidensya mga kababayan. So, niluloko lang nila ang kanilang mga supporters. Yun nga lang kasi, nagtataka ako bakit may mga Pilipino pa itong naluloko. Iba pa ulit-ulit nilang sinasabi na maglalabas na sila ng ebidensya, patunay kay PBBM, pero wala ho silang inilalabas eh. Doon pa lang sana, tayong mga Pilipino, sasabihin natin, ay, niluloko lang tayo ng mga DDS vlogger na yan. Sabi nila, meron silang ilalabas na ebidensya na nagpapatunay na si PBBM nga yung gumagamit. Diba? Wala eh. Mga kababayan, at mismo sa amo nila, kinonfirm mismo ni Bato din yun na hindi kasama si BBM.
sa drugless. Pero mga kababayan na siguro ayaw nilang mapahiya. Kaya yung mga DDS kahit alam nilang mali at hindi tama, yun pa rin ang paniniwalaan nila mga kababayan kasi napahiya na sila, no? Kaya yan ang mukhang bibig nila lagi mga kababayan. So ngayon, hindi nila kinaya yung mga PBBM vlogger, so yun na lang ang gagawin nila, yung magbabanta na lang mga kababayan. So ito, ipaparinig ko sa inyo yung sinabi po ni Dado sa mga vlogger. So ano kaya masasabi nyo dito mga kababayan? No? Sa mga pinagsasabi niya sa mga PBBM vlogger. No? Ito, pakinggan nyo to. Problema itong mga matos na mga vlogger at mga troll. Sige sila character assassination, sige sila pila ng pila. Character assassination? Yung panahon ni BP Sara na yung pagbabanta ni BP siguro kay BBM at kay First Lady at saka kay House Speaker Martin Romualdez. Meron naman talaga eh. Meron naman talaga eh. Mga kababayan, di ba sinabi ng BP, kung may mangyari sa kanya, meron na siyang inupahan, napapatay kay Speaker, First Lady, at saka kay PBBM. So, bago siya nagsalita, meron siyang nakausap, mga kababayan, na kung sakaling may mangyari sa kanya, ay meron na siyang inupahan. Di ba? Totoo naman, di ba? So, kahit normal na tao, maintindihan yung sinabi niya eh. No? Kaso kayo, para maipagtanggol nyo lang, gagawa kayo ng issue. So, tuloy natin. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Pag umikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Para maipasa dun sa intel natin. And then, patayin na lang. They made a choice. So, ayun mga kababayan. So, narinig nyo? Papatayin na lang daw. Screenshot na lang ng screenshot. Ipapasa na lang daw sa intel nila mga kababayan. Yung mga mukha at mga, siguro, mga pangalan. Di ba? Kayo, anong masasabi nyo doon, mga kababayan? Hindi ba nila, dahil wala silang panglaban, wala silang talagang matibay na ebidensya na magpapadiin kay BBBM, hindi nila kaya yung mga BBM vlogger, kaya ganun na lang ang gagawin nila? No? Kasi kung may laban yan sila mga kababayan, laban lang kayo ng batuhan ng hindi na kung ano-ano pang gagawin ninyo, magbabanta kayo sa mga BBM vlogger. Kaya tama lang ang ginawa ni Mema na kailangan may pablatter. Sa akin lang mga kababayan, kung takot lang kasi din ang ating iisipin, wala hong mangyayari sa buhay natin mga kababayan. Patuloy silang maghahasik ng kapitnyosan, lalo na kasiraan ng gobyerno, ang gagawin nila para lang pabagsakin si PBBM. So, kayo ho, mga kababayan, ano ang masasabi niyo doon? Pabor ba kayo doon sa ginawa ni Mema Alicia? Kasi ako, pabor ako doon sa ginawa ni Mema. Yung ginawa niya ay hindi lang ho sa pangsarili niya, kundi para sa lahat ng mga BBBM vlogger, mga kababayan. Hindi para sa sarili niya lang. Kasi kung may mangyari man sa mga PBBM vlogger na alam natin, ayan yan, yung mga PBBM vlogger natin, ayan, nakikita niyan. Parang yan ata yung pinaka number 1 nila na ngayon. Kasi yan mga sikat na kasi yan mga kababayan. Yan ang madalas nilang nakakabanggaan sa pagbablog. Kaya diyan sila galit na galit. Ayan yan yung mga yan, mga kababayan. Yan yung mga kapwa nating vlogger. Yan dyan si Mema Alicia, Mark Gambua, Jan Sankay, Biyahe Nikoy, Mami Ping. So marami sila mga kababayan. So hindi lang yan. Siyempre sinabi ni Dado, mga PBBM vlogger. So siyempre kasama yung mga BBM vlogger dyan. Pati na ako mga kababayan. Kaya nga sa mga kababayan natin, laking pasalamat ko kay Mema Alicia dahil ginawa niya yan. So ito mga kababayan, may i-share lang ako sa inyo. Isa sa naging payag po ni Secretary Larry Gadon po mga kababayan, sa past administration mga kababayan. Totoo naman ito mga kababayan. Tingnan nyo to. Ginawang pag-utang ng Duterte administrasyon, labis na nagpalugmok sa Pilipinas. Dahil sa inutang ng past administrasyon, talagang totoo naman kasi mga kababayan. Simula kay Noynoy, 'di ba kay Gloria, tumaas kay Gloria, tapos bumaba kay Pinoy, tapos tumaas na naman kay Duterte mga kababayan. Ayan, makikita nyo yan,
Yan po, yung mula kay Cory Aquino, ERAP, yan, sunod-sunod na yan mga kababayan. So, makikita ho natin dyan kung sino ang pinakamataas na utang. Tingnan nyo, di ba? Oh, pero ayaw ho maniwala ho ng mga nasa kabila at fake news daw yan. Binalita na rin ho yan ng mga mainstream media, hindi lang ho sa mga vlogger, mga kababayan. O ito, sabi ni Atty. Larry Gadon. Ayon pa kay Gadon, sa loob ng 89 years, kung nagsilbi ang 14 na presidente, umabot sa 6.6 trilyon ang naipon pagkakautang ng Pilipinas. Sa administrasyon lamang ni dating PRRD, anya, umabot ng 7.2 trilyon ang inutang sa bansa sa loob ng 6 na taon. So sa loob ng 6 na taon, mga kababayan, ay meron po inutang si PRRD na 7.2 trilyon, mga kababayan, sa loob ng 6 na taon yun. Biruin nyo yan. Samantala, sa 14 na presidente, umabot lang sa 6.6 trilyon ang naipon ng pagkakautang ng Pilipinas. So, mga kababayan, sa 14 na presidente, mga kababayan, ang utang niyan, mga kababayan, 6.6 trillion lang. Pero pagdating kay Duterte, isang termino lang, isang presidente lang, mga kababayan, ay umutang po siya ng 7.2 trillion. Grabe mga kababayan, ng laki, ano? Biruin nyo yan. Ayan, hinambing lang ni Larry Gadon ang 14 na presidente, 6.6 lang ang inutang. Pagdating kay Duterte, mga kababayan, 7.2 ang inutang ng Pilipinas. So talagang malulugmok po sa utang ang Pilipinas. Ngayon, sinasabi ho ng mga didilis, si BBM daw naglubog sa utang. Alam nyo, 12.79 trilyon ang iniwang utang ni Duterte kay PBBM. O dahil sa tumataas ang dollars dito sa bansa, no? Tumataas ang value ng dollars dito sa atin. So, isa din 'yun, mga kababayan, sa pagtaas ng utang ng Pilipinas. Pero wala naman tayong narinig na panay utang si PBBM. Ngayon lang siya nag-anunsyo na mangungutang siya, mga kababayan. 'Di ba? Yung 600 billion, siguro idadagdag niya doon, ihabol niya doon sa mga flood control project ng DPWH. So, pero sinasabi ho ng mga didilis, kokorap lang daw yan. Alam niyo sa mga didilis alam niyo kasi, gawain kasi ng amo niyo, yung binabato niyo sa ngayon administrasyon. Ha? Oh, biruin niyo, alaki 7.2 trillion. Oh, ano nangyari diyan? COVID, ba? Masaya ba kayo diyan? COVID. 'Di ba? 7.2 trillion 'yan, mga kababayan. Oh, tapos sasabihin ninyo ang may COVID yan nung panahon na yan. Tapos sasabihin niyo maraming proyekto na pinagawa. Anong mga proyekto? Yung Bell, yung Manila Bay, hindi pa tapos. 'Di ba? Oh, yung CR doon na palamuti lang. Hindi pa rin turnover. Yung kung ano 'yun, palamuti ata doon sa Manila Bay. Oh, hindi katulad ni BBM, yung mga proyekto niya na napapakinabangan na. Esplanades natin, tingnan nyo. Kahit hindi pa tapos yan, pero napapasyalan na ng mga tao. Oh, napapakinabangan na ng maraming Pilipino. Pero inaano kasi ni PBBM yung pwede na pakinabangan ng tao, pinapapasyalan niya na yan. Pero yung doon sa may kabila, yung may ginagawa, siyempre babakuran para walang makapasok doon. Kasi ano na yun madidisgrasya ka doon . Oh. Diba? Ganoon naman kasi dapat, mga kababayan. Kaya sa panahon ni PBBM, akala nyo, kasi napipake news kayo mga nasa kabila, walang proyekto. Kasi one-sided lang kayo, pinapanood nyo lang, puro fake news kasiraan kay PBBM. Dapat pinapanood nyo rin yung mga nagagawa niya dito, mga kababayan. So yun, maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.